ay patuloy na manalangin. Ama, dakila ka sa aming mga buhay sa lugar na ito, narin yung banal na presensya. Hayaan niyo po na maranasan ka namin, marinig namin ang iyong mga tinig, patuloy kang pumasok sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Ikaw ang maghari, ikaw o Diyos ang magte-control ng aming gagamiting oras, ang panahon na to, ang lugar na ito. Fill this place with your awesome presence. At hayaan niyo, Panginoon, na ang iyong Santong Espiritu ang siyang magtuturo sa bawat isa sa amin. Uhaw ang aming mga espiritu na makapakinig na iyong mga salita. At nais po namin na tunay na puspusin mo kami, pagpalain po, at patuloy na gabayan sa aming pakikibaka sa aming spiritual na buhay. Kaya Panginoon, we give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen and Amen. Praise God. Palakpak po na malakas para sa Diyos na buhay. Amen. Praise God. At ang ating pong topic nga sa buwan na ito, hindi po tayo talaga aalis. Natutuwa po kami kasi doon po sa mga speaker ay sa conference, sabi ko, Lord, salamat kasi yung spirit mo ay talagang kumikilos sa bawat iglesia. Dahil po ang topic, yung pinaka-last day na tinuro po ni Morris Cirulo, ang teksto po ay kinuha sa Luke 10:19. Praise God sa Lord, salamat dahil ito talaga yung move ng Banal na Espiritu. So, believers' authority. I have given you authority. Pakisabi sa katabi mo, meron kang authority. At ang authority na yan ay kapangyarihan, ang ibig sabihin niya, delegated power. So, ngayon po, pang third Sunday po na to, last time ay tinuro po ni Pastor yung power to tread on snakes or on serpents and scorpions, or to trample on snakes and scorpions. Ngayon naman po, doon tayo sa kasunod na verse na ito. Kaya ang title po natin ay Power to Overcome. Pakisabi naman po sa dalawang katao, Power to Overcome. Basahin po rin natin ang Luke 10:19. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Pero doon lang po tayo mag-concentrate sa I have given you authority to overcome. Kaya ang title natin, authority or power to overcome. Ang authority po, tsaka power, isa lang po yan. So, delegated power po yung authority. To overcome all the power of the enemy, napakaganda po ng verse na to, and very powerful. Bakit po? Sabi dito, lahat ng kapangyarihan ng kaaway ay kaya po nating pagtagumpayan. Overcome. Ano po bang ibig sabihin ng salitang overcome? To master. Ibig sabihin ng master, alam mo na eh. Hindi ka mas maiisahan ng kaaway. To prevail over. Sige. Ayan. To win. Hello? Sino po rito ang gustong laging nananagumpay? To win, to conquer, to defeat, and to triumph. Amen po? Mahina ang amen. Amen po ba? Amen. Okay, there's no need for any Christian to live in fear of the devil. Pag tayo po ay Kristiyano, hindi po dapat tayo natatakot sa demonyo. No Christian should be intimidated by devils or demon-possessed people. Pag meron pong inaalihan ng masamang espiritu, parang ayaw po nating lumapit. Pag meron tayong nakitang tao naglalakad, tapos taong grasa, nagsasalita, parang bang ayaw natin lapitan kasi may takot tayo. Baka mamaya biglang takmain tayo, baka mamaya biglang saktan po tayo. Tama po ba? Nangyayari po ba sa atin yon? Pero dito po sa pag-uusapan natin ngayon, dapat po pala hindi tayo matakot. Ang napakagandang balita po, kung tayo man kahit baby Christian pa lang, kahit bago ka pa lang tumanggap sa Panginoon, tayo ay may kapangyarihan. Christians, the newest Christians has more power than all the power of the enemy. Sino po rito yung wala pang 1 taon sa Lord? Pakitaas ang kamay. Ayan. Wala pang 1 taon, princess? Born again mo lang? Okay. Praise God. Pero kahit bagong Kristiyano ka lang, isipin po natin mas makapangyarihan po tayo kaysa sa kaaway. Amen. So, para po mangyari ito, kailangan makilala po natin sino ba yung enemy natin. Kasi ang sabi doon sa verse, and to overcome all the powers of the enemy. O, sino yung enemy po natin? Ang enemy po natin ay hindi tao. Pakitingnan po yung katabi mo, hindi ikaw ang kaaway ko. Pakisabi po.
Ang sabi po na Ephesians 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood." Ang kalaban po natin ay hindi dugo at laman, hindi tao, hindi abortionist, hindi pornographers, hindi mga corrupt na politicians. Kasi ngayon po ang sigaw talaga righteous governance o government. Ang problema, meron itong mga takbo na righteous na tao, hindi naman binoboto. At ang binoboto, yung alam naman nila na meron ng record. Kaya tuloy, inaani tuloy natin ngayon yung nangyayari sa ating pong gobyerno. So, pero hindi yung tao ang kalaban natin. Not the corrupt politicians or the drug lords or the wedding lords or the smuggling lords. Lahat po ng lords na meron po dito, hindi po yun talaga ang tao. Tao na yun kalaban natin. Hindi ang MNLF. Hindi si Mir Nur Miswari na nagkakalat po ng kaguluhan sa Mindanao sa mga oras po na to. Hindi po sila. Actually, ito sa conference, pinag-pray nga po yung Zamboanga, pinag-pray yung mga Muslim. Kasi sa Syria, di po ba meron pong labanan ngayon? Amen po? So nakikita po natin, itong mga gera na to, itong mga battles na to, ay senyales na malapit na pong dumating ang Diyos. Amen. Hindi si JLN. Sino si JLN? Si Janet Lim na Poles, hindi po yun ang kalaban natin. At lalong hindi si JBG. Sino po yun? Ako po. Hindi si Janet Napoles, hindi rin si Janet Galvez. Naintindihan po ba natin to? Hindi ang nanay at tatay natin na lagi tayong pinapagalitan, hindi yung mga kapatid natin na kaagaw mo natin sa pagkain, hindi yung mga klase natin na napakadamot, hindi ang sino mang tao o kapitbahay natin na talaga namang napakabait, hindi po yun ang ating mga kalaban. Amen po? Sila po ay maaari sabihin natin masama ang ugali nila. They are in the service of evil spirits that influence them. Merong spirito na nag-i-influence sa kanila, lalo na po yung mga high ranking, nasa government. Masasabi po natin nasa authority. Para bang, bakit palasak na kahit sino naman parang akala natin matinong politician to, biglang isang araw, puputok na lang yung issue. So, ina-expose ng Diyos ang gawa ng kaaway. At gumagamit ng mga tao, pero hindi yung tao talaga ang kalaban natin. Sino po ang ating kaaway? Si Satan. Okay. Pag-aralan po natin itong puro letter P, itong pag-uusapan natin. So, si Satan po, ang kanyang position, ano po ba yung position niya? Kung babasahin po natin ang Ephesians 2 verse 2, letter B, ang tawag po sa kanya ay Prince of the Kingdom of the Air. Ano ba yung air na yon? Yung sa taas, sa himpapawid. Okay? Siya po yung prinsipe ng kaharian ng himpapawid. Yung pong sinasabi dito. 2 Corinthians 4 verse 4, He is the God of this world. Hello? So meron po ba siyang kapangyarihan? Prinsipe o Diyos ng sanlibutan. Tuloy po tayo. Pag sinabi pong Kingdom of the Air, ito po yung seat of His authority. Nasaan po ba si Satan ngayon? Pagka tinanong nasaan ba si Satan ngayon, sabihin nasa impyerno. Nasa himpapawid po siya, yung po yung kanyang seat of authority. So dapat malaman natin, sino ba talaga kaaway natin para manalo po tayo. Hindi po pwedeng we are barking up the wrong tree. Para po bang ang isang aso, ito yung kinakalaban, yung tunay na enemy naman niya pala ay nasa likuran niya. Naintindihan po ba natin to? Amen? Okay. Hindi po yung mga asawa natin ang kalaban natin. Tingnan po natin itong picture na to. Okay. Originally, si Lucifer po ay isa sa archangel. Siya po yung tinatawag na the anointed cherub. Siya ang choir director, music director po sa kalangitan. Napakaganda ng kanyang boses, napakatalento, maraming talents, napakagwapo. Tingnan niyo po yung itsura niya. Ayan, siya po yun. Bago po siya nahulog sa kasalanan dahil nagrebelde po siya sa Diyos. At ang kanyang pangalan ay tinawag na deceiver, accuser, Satan after the rebellion. Hindi lang po si Lucifer. Kasi yung Lucifer is light. Ibig sabihin nun, light. Kaya ang tawag po sa kanya ngayon, he's disguising as the angel of light.
na para bang magpapakita siya na parang siya yung anghel ng kaliwanagan o liwanag, pero hindi po totoo. Satan and his angels, next slide, makikita po natin to. Nakita niyo po na pababa, ito yung sinasabi na hulog ng langit. Itong mga anghel na to ay sumama kay Satan o kay Lucifer sa kanilang rebellion laban sa Diyos at hinulog po sila rito. Kaya kung titignan po natin, pag-aaralan ng mas malalim yung Genesis 1 verse 1 at yung verse 2, kaya po in the heavens, God created, in the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, and the earth was without form and void. Bakit without form and void? Kasi sinira po ni Satanas at ng kanyang kampon ang mundo. Kaya ito ay inayos muli ng Panginoon at inilagay niya ang tao. Naintindihan po natin to? Marami pong pag-aaral, malalim na pag-aaral, pero hindi po natin ito touch up sa ngayon. Pangalawa po, yung purpose niya. Ano po ba ang layunin niya? He wants to frustrate God's plan for you. Sino po naniniwala rito may plano ang Diyos sa'yo? Mahina po. Sino po naniniwala may plano ang Diyos sa'yo? Ano po sabi sa Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ito napakagandang talata. Declares the Lord. Ang Diyos ang nagsabi. Plans to prosper you and not to harm you. Hindi po tayo sasaktan ng Diyos. Plans to give you hope and a future. So, alam po ba natin na may plano ang Diyos sa buhay po natin? Amen. Amen. Praise God. So, ang nais ng kaaway, yung purpose niya, bakit po siya pumunta rito o pumapasok sa buhay, nangingialam sa buhay po natin, ay ayaw po niyang mangyari ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pilit niya tayong hahadlangan, pilit niya tayong ililigaw, pilit niya talagang hindi natin makilala ang Diyos, hindi natin makita yung presence ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, hindi natin maranasan ang Diyos sa buhay natin. At darating yung time, we will be discouraged, darating yung time na parang pakiramdam natin, ang layo-layo ng Diyos sa atin, pakiramdam natin, hindi tayo mahal ng Diyos, dahil ito po yung binubulong ng kaaway sa ating pong mga kaisipan. At dahil alam na po natin yung layunin niya, at papayag po ba tayo? Ng plano ng Diyos, hindi mangyari sa buhay natin, papayag po ba kayo? No. Hindi. So punta po tayo sa pangatlo. Ano po yung kanyang plano? Ano bang plano ni Satanas? To fight us using every weapon. Gagawin niya ang lahat ng paraan, gagamitin niya kanyang arsenal to convince us that He has power to overcome us. Pilit niya isisiksik sa ating mga kaisipan na meron siyang kapangyarihan para tayo ay talunin. Pero alam po natin, ang kaaway po ay matagal na pong talunan. Mahina pong amen. Matagal na pong talunan ng kaaway. Amen. So, ang plano po niya ay linlangin po ang tao. Katulad ng paglilinlang niya kay Adan at kay Eva doon po sa Garden of Eden. Kasi nga nandun sa kanila, kay Adan, nasa kanya yung authority, nasa kanya yung, binigay sa kanya yung dominion para sa buong sanlibutan na to, pero pilit na inagaw ito ng kaaway. At ano ba po ang kanyang plano? Dito sa 2 Corinthians 4 verse 4, the God of this world has blinded the minds of unbelievers. Kaya po yung mga tao, pag sinasharean po natin, ang hirap. Para bang, dito na ako nabuhay, dito na ako mamatay. Nakakandado, nakalock, at yung susi nawawala. Parang hirap-hirap po talaga nila makakilala sa Diyos. Parang naranasan na nila lahat ng kapangyarihan ng Diyos sa pabor at ang blessing ng Panginoon, pero para bang walang dating sa kanila. Because this is the work of the God of this world, si Satan. Kaya kailangan po, matuto po tayong makipagdigma, agawin yung kapangyarihan na yun, yung salvation, maranasan po ng mga tao. Tanggalin po yung piling sa kanilang mga mata, makita po nila ang katotohanan. Satan po ay, sabi ko nga po kanina, he is as angel of light. Ulit po tayo. His power, may kapangyarihan po ba? Satan exercises control and dominion over the hierarchy of demon spirits. Pag sinabi pong hierarchy, para po yan sa gobyerno na mayroong presidente, vice president, senator, congressman, governor, mayor, ibig sabihin may mga ranggo. Kung baga sa military yan, mayroong lieutenant,
captain, ano po, colonel, general. So may hierarchy po yan. Hierarchy. So si Satanas po ay kinokontrol niya yung mga demon spirits na to. Siya yung pinaka-utak. Pag binasa po natin Ephesians 6 verse 12, di ba kanina, for we wrestle not against flesh and blood, but against, ano po una-una? Principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So itong apat na to ay pag-aaralan po natin ngayon. Unang-una, against principalities. Ano po ba yung principalities na ito? Chief rulers of the kingdom of darkness. Pag sinabi nga sa eskwelahan, sino yung pinakamataas? Principal. Pag college? Dean. Okay. So itong principalities, siya yung chief ruler doon sa kingdom of darkness. Constitute a high order of evil spirits. Mataas po ang rango niya. Mula sa salitang Griego na arche, na ibig sabihin ay first in time, in order, or place. At isang napakagandang illustration po dito sa Daniel chapter 10, verse 13. Okay, Daniel 10, verse 13. For the prince of the Persian kingdom. Okay. Dali lang po. Basahin po natin itong Daniel 10. The prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Ang nagsasalita po rito, si messenger angel. Sino po yung messenger angel? Si Gabriel. Sino kausap? 21. Si Daniel. Okay. Tama-tama dito si Daniel. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, sino po yung Michael? Archangel, siya yung warring angel. Okay, nagkakaintindihan po tayo kasi ang anghel po, merong ministering angel, angel destroyer, ano ba yun? Yung angel, messenger, ano po yun? Si messenger, si Gabriel, at saka marami pa po messenger na ginagamit ng Panginoon. Yung warring angel, si Michael, at marami pang mga warring angels po siya kasama. Sila po yung mga head. Ministering angel, ayan. Ito po mga, then Michael, one of the chief princes, kasi archangel po siya, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Ano po yung king of Persia dito? Tao po ba? No. During that time, Persian empire po ang nagre-reign sa mundo. At ang hari po ay si King Cyrus. Nabasa niyo po ba yun sa Bible niyo? Si King Cyrus, siya yung hari ng Persian Empire. Pero hindi siya yung nakipagbaka sa ere dito po kay Michael. Hindi po siya kasi tao yun eh. So yung King of Persia, ito po yung tinatawag na principalities of the air. Okay, prince. Yan yung principalities of the air. Doon sa lugar na yon. Dito sa Pilipinas, iba naman po ang namumuno rito. Sa bawat probinsya, mayroong mga tinatawag na principalities or territorial spirits. Ano po natin, matatakil natin yan. Sila yung ruling talaga. Actually, yung pag sinabing principalities, halos isang bansa yun. Territorial spirit lang, medyo maliliit lang na lugar yan. Ang hawak. So, dito po, yung 21 days na yon, nag-pray kasi si Daniel sa Lord. Ang sabi po nitong angel na to, simula nung unang araw na ikaw ay nag-prayer and fasting, sabi nga po, prayer and fasting, ay pinadala na ako ng Diyos dito para sa'yo, para ihatid itong mensahe na to. Pero sa kanyang pagpunta dito sa lupa, ay hinarang po siya ng Prince of Persia. At ang sabi po dito sa verse na to, he was detained. First day, 21 days na, ilang days po siyang na-detain doon. So may illegal detention na ginawa po sa kanya. Sino nag-detain? Prince of Persia. Kaya ang sabi dito, kaya bumaba si Michael, one of the princes, Archangel Michael, para lumaban. Kasi nga, iba po yung role ng messenger, si Gabriel, at iba yung kay Michael. Si Michael talaga yung nakikipagdigma. Kaya to the rescue itong si
Archangel Michael para labanan itong Prince of Persia. Para silang prince. Kaya yung arche na yan, ibig sabihin yan, angelic or demonic ruler. Okay? Pero yung angel, hindi yan dito sa air. Galing yan sa langit na pinadala. Kaya nga lang, ang bakbakan po, tinatawag na spiritual warfare, ang bakbakan dito sa tinatawag na first heaven. Ilan po ba ang heavens? Ilan pong heavens? Tatlo. Ang una pong heavens, ano po? Atmospheric heaven. Parang ngayon ang narinig to. Ano susunod na heaven? Second heaven. Ano tawag doon? Hello. Starry heaven. Okay, yun po yung universe, ano yung mga galaxy, ano yung mga stars. And yung third heaven, dito po dinala si Apostle Paul, kung mababasa po natin sa Corinto, sabi niya, I was caught in on the third heaven. Yun po yung abode of God. Doon po nakatira ang Diyos. So, naintindihan natin? Atmospheric heaven, ito yung sinasabing air sa kalangitan. Then, starry heaven, then abode of God. Okay. Parang nag-aalaro ulit ako nito. Sige po. So, dito po, makikita natin na principalities, mga prince yan, mga high-ranking talaga. Na ang katapat po niyan, kasi napakahalaga ng mensahe na dadalhin ni Angel Gabriel para kay Daniel. First day pa lang, sinagot na ng Lord ang kanyang panalangin. Pero it took him 21 days to deliver the message. Kaya po tayo po, pag sa ating po mga buhay, tayo nag-pray na, nag-fasting na, baka po hindi naantala yung blessing, Lord, bakit antagahan? Ay marami pa pong pakikipagdigma ang nangyayari po sa kalangitan. Naintindihan po ba natin yun? Amen. Or mismo tayo ay hindi nakipagdigma o hindi tayo nag-fasting na katulad po na ginawa ni Daniel. Ang susi po ay nasa katabi nyo. Pakisabi, sa katabi nyo, ang susi nasa iyo. Sino po yung mga gusto ng answered prayers? Amen. Bakit may mga panalangin natin parang hindi dinidinig ng Panginoon? Kasi hindi tayo nagko-command ng angels of God. Hello? Diba? Kailan command natin, blessings come. Angel of the Lord, hakutin ang mapagpapala mula sa north, south, east, west, dalhin sa aming bahay. Amen. Ikaw po, chika, uwi ka sa aming bahay. So, ganun din yung ginagawa ng mga talagang hyper faith na talaga. At wala naman pong masama pag hyper faith. Ang masama po, sabi ng Lord, O you of little faith. Kaya kailangan po sa panahon natin ngayon, itaas natin ang ating mga level ng ating pong pananampalataya. Gagawin po ba natin yon? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Principalities against powers. Itong powers na from the Greek word exousia, meaning authority or influence. Angelic or demonic authorities operate in the spirit realm. So powers, ano na rin yan, halos parehas lang. Pangatlo, against rulers of the darkness of this world. Cosmocrator, ang pinaka-Greek word po ng rulers dito. Lord of the world, o Prince of this age. Itong Prince of this age na to, siya po yung namumuno doon sa present natin na kalagayan. Kasi noong unang panahon, iba po ang working ng demonic power. Ng demons. Sa time natin ngayon, mas matindi. Pakisabi, mas matindi. Kung nung matindi labanan sa time ni Daniel, mas matindi po ngayon. Bakit po? Nagdo-double time, triple time ang kaaway dahil malapit na po siyang bilang na ang kanyang mga oras. Amen. Kaya halos lahat ng mga, tingnan po natin yung next slide. Halos lahat po talaga ng mga espiritu sa impyerno ay nire-release ni Satanas para guluhin lahat po ng mga tao. Nakita niyo po ba yan? Maliwanag ba? Kita niyo po? Yung may sungay na yan. Okay. Impyerno sa baba. Next. Yan. Principalities. Nasa itaas po yan. Next. Powers. Rulers of darkness. Nasa itaas. Spiritual wickedness. Nangyayari po yan. Kaya dito spiritual wickedness na to, tingnan niyo po yung isang lugar. Halimbawa, sa Olonga po nung araw. Ano po ba yung spiritual wickedness nandoon? Di ba prostitution? So, nandoon yung lahat. Sa Las Vegas, anong spiritual wickedness ang pinadala doon? Gambling. Gambling. Okay. Next.
Territorial spirits, kung makikita po natin, yun. Sila po yung specifically doon sa isang lugar na yon, yung po yung ginagawa nila. Halimbawa po sa Visayas, ano po ang meron? Anong spirit meron doon? Mga alahati, mga aswang, yun po yung mga ano doon. Sa ibang bansa, wala naman masyadong ganun. Mga kapre. Hindi po yan. Wala po. Siguro meron, pero mostly talaga ito yung Philippine. Sa atin talaga naglabasan lahat. Dito pinadala sa Pilipinas. Okay? Ni Satanas. So territorial spirits, the next po, yung sa baba ay hell na po yan. Wicked spirits, unclean spirits. Yan. So ito pong mga wicked spirits and unclean spirits, dead spirits yan. Re-release po yan para atakihin yung itong mundo na to. Asan po ba ang impyerno? Saan po ang impyerno? Nasa pinakagitna ng earth. So marami na pong mga scientists na nag-dig po ng napakalalim hanggang sa umabot po sila doon sa pinaka-core ng earth. Nandun po yung hell. Naririnig po nila mga taong nagsisigawan. Na-record po yan. So meron po tayo makikita po, mag-open tayo ng, sa internet, mag-Google search po tayo, makikita po natin yan. So nasa ilalim ng lupa yan at umaangat po yan dito sa ibabaw para ang lahat ng mga tao dito ay patuloy na i-blind ng kaaway. Lord, right now ay binibingi po namin at binubulag ang lahat ng gawa ng kaaway dito sa lugar na ito sa pangalan ng Jesus. At kinakasala po namin ang espiritu ng takot in the name of Jesus. Okay, tuloy po tayo. So dito po ay pag-uusapan natin, napakakonti lang about biblical demonology. So ano ba talaga yung tinatawag ng mga demons na to in the spiritual realm? So dapat maintindihan natin to kasi pag hindi na natin to nalaman, hindi natin minamagnify ang gawa ng kaaway, pero di ba ang ating pinag-aralan is know your enemy? Ano ba ginagawa niya? Ano bang kaya niyang gawin? Ano ba yung plano niya? Ano ba yung purpose niya? Saan ba siya nakaposisyon? So itong biblical demonology, tingnan po natin, demons cause different problems in person's life. Sino po rito ang may problema? Wala? Sino po rito ang kung 1 to 10 ang problema mo, number 5, nasa number 5 ang level ng problema mo? Wala? Number 10. Para sabihin mo, Pastora, sobrang laki ng problema ko. Ayan. So itong mga demonyo na to, they cause different problems in the person's life. Isa po dito, ang inaatake niya yung kanyang physical, katawan ng tao. So naglalagay po siya, na ano nilalagay niya? Spirit of infirmity, sakit at karamdaman. Tingnan po natin ang Luke 13. Sa Luke 13 po, verse 11, mababasa po natin yan. Merong isang babae na for 18 years ay nakatuwad po siya. Nakaganyan, lalakad. Nakakita na po kayo ng matandang nakaganyan. Nakakita ko sa Baguio. Nangangalabit. Minsan nakalabit ako in Jesus name, parang iba po yung dating ng kalabit niya sa akin. Nanghihingi, pero sabi ko nila nagpa-practice ng voodoo daw yung mga tao na yun. So, for 18 years, hindi niya kayang ituwid yung kanyang katawan. At ang sabi po ng Bible sa King James Version ay meron siyang spirit of infirmity. At nung lumapit po siya kay Jesus, ano po nangyari? Nung nilehan siya ni Jesus, lumabas po ang spirit of infirmity, and for the first time in 18 years, nakatayo po siya ng diretso. Amen. So dito po, pag-aaralan natin, bakit na natin kailangan malaman that we have power to overcome? Kasi maaring tayo ay mayroong spirit of infirmity. Hello? Meron ba sakit na ang tagal-tagal na, kahit ginamot na, kahit ilang doktor na tumingin, hindi pa rin gumaling? Spirit po yun. Level 5 oppression na po ang tawag doon. Kasi may mga level po kasi yan eh. So, ayan, para ipakita at i-demonstrate ng Panginoon na siya ay makapangyarihan over this demonic spirit. Dahil ang gusto ng Panginoon, ang plano niya, tayo magkaroon ng malakas na pangangatawan. Pangalawa po, dito sa Matthew 9, verse 32 at 33.
eksena naman po rito ay merong isang taong inaalihan ng masamang spirito. At ang tao po na ito ay hindi makapagsalita. Dumb spirit. Kaya nung araw na yon, actually Sabbath day po yon, ay pinagaling siya ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po sa verse dito, and a dumb man possessed with the devil. Pipe, pero possessed siya ng devil, and the devil was cast out. Pinalayas ni Jesus ang spirito, and the dumb spake. Nakapagsalita po yung pipi. Di po ba ano ang tawag natin doon? Signs, wonders, and miracles. So, kung ang ating Panginoon noon ay nagpapagaling, magpapagaling din po siya ngayon. Gusto niyo bang gamitin kayo ng Diyos? Amen. Amen. So, paano gagamitin? Kailangan i-exercise natin yung authority natin. Minsan kasi ang laging takbo ng isip natin, doktor. Pero ang kapangyarihan ay nasa atin. Di ba po? Nakakarating po ba ako sa inyo? Occult spirits. Ito po ay marami ito eh. Sa panahon natin, dito sa Pilipinas, ano yung mga occult spirits na yan? Mga mangkukulam, mangkuhula. Sino po dito nagpahula nung araw? Binasang ninyong mga kamay. Ayan. Nagbaraha, tarot card, pumunta pa sa Quiapo, pumila-pila, nagbayad. Alam niyo po ba kung paano nangyayari itong espiritu ng hula na ito? Which is nagkakatotoo eh. Bakit po? Pag nag-release sila ng salita, yung spirito, yung occult spirit na nasa manghuhula ay magta-transfer sa'yo at gagawin niya lahat ng bagay para mangyari yun sa buhay mo at maniwala ka. Amen. So maganda maka-attend kayo ng Signs and Wonders Forum. Tinatalakay po yun doon sa forum po na yun. So spirit of divination, ito po yung nanghuhula, fortune tellers. Pag hindi po tayo naging maingat dito, katulad itong babae na to ay nanghuhula siya, at yung mayaman yung kanyang bossing. Kasi lahat ng pinagkinitaan niya ay inibigay po niya sa kanya. So, kinast out ito ni Paul kasi nanghuhulo na siya eh. Itong babae na to, kaya napalaya po itong merong spirit of divination. At alam niyo po ba, sa isang tao, pwede pong hindi lang isang spirito, dalawa, tatlo, multiple spirits ang pwede pong pumasok sa isang tao. Eh, Pastora, bakit pinag-aaral natin? Mga Kristiyano na kami. Okay. Ang spirito po, nung bago pa tayo mag-born again, pumasok sa katawan natin, hindi po yan lumalayas automatic pag sinabi natin Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Hindi po yan lumalayas sa katawan ng tao unless na i-cast out. Ano mga spirito meron dito? Lord, syempre hindi aalis siya ng tawad. Pag humingi ka ng tawad, Lord, lahat ng dala ng kasalanan na yon, yung spirito nakapasok ay kinakast out po namin sa buhay namin. So, kailangan po siyang palayasin. Pansinin niyo po, doon sa may-ari ng malaking lupain, pag meron nag-squat dyan, isa, dalawa, tatlo, isang araw, after 1 month, after 1 year, yung buong kalupaan, marami ng squatter. Ngayon po, pag marami na po sila, madali po ba silang palayasin? Madali po bang paalisin? Diba? Ang hirap, at alam naman po natin nangyayari sa ating bansa. Magde-demand ba yan bago yan paalisin? Kailangan meron kaming relocation. Di kami pwedeng paalisin dito ng basta-basta. Kailangan i-relocate mo kami. Bigyan ng relocation. Magre-reklamo pa. Ang layo-layo. Wala kami ano rito. Ang layo sa trabaho namin. Babalik at babalik. Ganito po kakulit ang mga demonyo. Excuse me, hindi ko po kinakalaban yung mga informal settlers po natin. Hindi po yun ang aking tinato. Ang inaalam ko lang po yung parallelism na nangyayari po. Kasi ang demonyo ay squatter po sa ating mga katawan, sa ating mga buhay. Hello? Ano po ba yung mga klase pang spirito? Spirito ng kahirapan, spirito ng sakit at karamdaman, tormenting spirit, pag-aaralan po natin yung mamaya. Para bang lagi ba kayong balisa? Hindi kayo makatulog? Tingnan natin. Kahit anong sipag na gawin natin, parang ang layo ng pagpapala, merong espiritu na nananakaw ng pagpapala.
So dapat aware po tayo dito para hindi makaisa ang kaaway sa atin. Makalaya po tayo sa gapi ng kaaway. So multiple demons. Si Mary Magdalene, sino po nakakilala kay Mary Magdalene? Dito po sa Mark 16 verse 9, Mary Magdalene, out of whom Jesus had cast 7 devils. So, bago siya sumunod sa Panginoon, 7 demonyo ang karga niya. Pinalayas ni Jesus. Nakalaya at naglingkod sa Diyos. Hindi natin pag-uusapan dito kung ano yung nakaraan natin, kung anong karja. Kasi tawag namin dyan yung kargang demonyo, karja, para medyo maganda-ganda naman pakinggan. Kung ano man ang karja natin ang maganda, maging aware tayo at mapalayas natin ito. Amen? Mark 5 verse 9, what is your name? Ang sagot po ng demonyo, Legion. For we are many. Pag sinabi kong Legion, 6,000 to 7,000 demons po yun sa isang tao. At ano po nangyari dito sa buhay ng tao na to? Kung pag nabasa natin yan, siya yung tao na hindi na po wala na pong suot, nakahubad. Nakakita po ba tayo dyan? Naglalakad, nakahubad? Siya yung tao na sinasaktan na kanyang sarili. Wala doon sa sariling bahay niya, nakatira po doon sa sementeryo, sa deserted place. At talagang wala na sa katinuan. Bakit? Paano na magiging matino yun? 7,000, 6,000 demons na sa loob. At marami mga boses na nagsasalita sa kanya. Kaya pag nakikita natin sila, parang ang dami mga kaaway, biglang magsasalita, sisigaw, iba't ibang mga damdamin ang talagang lumalabas sa kanila because of the demons na nakatira po doon sa tao na yun. Demon possessed. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, narinig ka. Ilan ang cardio mo? Ayun. So, dito po, gagamitin tayo ng Panginoon para sa mga taong to. Amen? Hello? At wala na po akong kausap. Though many, marami sila, pero alam niyo po ba, walang confusion na nangyayari. Bakit po merong isang leader? Ang tawag doon sa leader na yun ay strong man. Itong strong man na to, pag sabi niya, Lord, paparusahan mo na ba kami? Marunong mag-Lord. Paparusahan mo na ba kami? Hindi ba? Di ba namin oras? O sige, Lord, pwede bang doon na lang kami sa mga baboy? Doon na lang kami palayasin? Kasi sila po ay disembodied spirit. Pag sabing disembodied spirit, spirito na walang katawan. So para magawa po nila yung gusto nila, hahanap po sila ng isang katawan. For example, white lady. Pag sabi mo natin white lady, sino po nakakita ng white lady? Pagkataas ang kamay. Nakaramdam, parang may silhouette na dumaan. Ano yun? Biglang nag-goosebump. Wow. Parang merong gano'n. Sino po nakakita? Black lady. Wala. Okay. So ito pong mga espiritu na to, pipili po, ang white lady usually, ang pinipili po niya, yung isang babaeng maganda rin. Kasi siya pangit, white lady. Pasok ko siya, babaeng maganda, mahaba ang buhok, palaayos. Kasi gusto niya pumasok sa katawan na parang yung kapangitan niya, matago doon sa magandang katawan ng babae. Kaya hindi na po natin yan. Pakisabi sa katabi mo, ang ganda mo kapatid. Sana walang white lady sa pumasok sa'yo. Okay. So, napaka-ano po, konti lang yung mga sinasabi ko sa inyo, pero talagang pag naintindihan natin yung spiritual realm, grabe po yung mga ginagawa po ng mga espiritong ito. So sabi po nila, doon na lang kami sa mga baboy. Kaya naman po, lahat ng mga espiritu, 7,000 ay pumasok po sa baboy at sila ay nagtakbuhan at pumunta doon sa dagat, nalunod po lahat ng mga baboy na yun. Ano nangyari? Nakita ng mga tao, kausap na ni Jesus yung tao na merong legion. At siya po ay matinong na bihis na, nakapagbihis, umuwi sa kanila, nagbihis at sumunod kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, sama ako sa iyo. Sabi ni Jesus, huwag, pumunta ka sa iyong sa pamilya mo at magpatotoo ka sa kanila. So nakita natin, walang imposible sa Diyos. Signs, wonders, and miracles. Kahit marami po yan, kaya po yung palayasin ng ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Amen. Meron pong kinanda kami na deliverance at si Pastor sabi niya, pinalayas yung demonyo. Lumayas. Tapos biglang nagkahulan yung mga aso. Sabi po ng isang
member natin, Pastor, lumipat sa aso. Talagang ang daming mga aso doon sa kapitbahay, talagang sabi-sabi nagkahula ng ang lakas-lakas. Tapos sabi pa sa Lord, yung espiritu na pumunta sa aso, pinalalayas namin, pinadala namin sa anghel ng Diyos doon sa Tartarus, sa impyerno. At bigla pong tumigil yung pagkakahula ng mga aso. So yun po yun eh, sa command. Command natin yung mga angels. Gustong-gusto nila na meron silang ginagawa. Ang problema, hindi po natin sila inuutusan. Pakisabi, naniniwala ka ba na merong anghel na tumutulong sa atin? Amen. Okay, Luke 11:24 verse 26. He goes and takes 7 other spirits more wicked than himself. The last state of that person is worse than the first. Ano ibig sabihin po ng talata na ito? Merong isang espiritu na pinalayas doon sa tao. Tapos, syempre, pinalayas na siya, disembodied nga siya, talagang hahanap at hahanap siya ng lugar o ng katawan. Ngayon, nung nakita niya na yung nilayasan niya ay malinis na, sabi niya, aba, malinis. Eh, hindi naman nagpatuloy sa Panginoon, hindi na nagbabasa ng Bible, makabalik nga. Pero bago siya bumalik, hindi na po siya pwedeng basta-basta lang babalik, kailangan niyang kumuha at magtawag ng mga espiritu, 7 espiritu, mas malalakas sa kanya. Naintindihan po natin? Bakit mas malakas sa kanya? Kasi nga, napalayas na siya, identified na siya. Pero pag merong mas malakas na pwersa, susunod po siya doon, sasama po siya doon. So, anong nangyari doon sa tao na yun? Before pang yung na-deliverance, medyo okay-okay pa, pero dahil hindi nagpatuloy, hindi nalagaan yung deliverance, o kalayaan na natanggapin sa Panginoon, mas matindi yung kanyang kalagayan ngayon. Kasi sabi sa katabi mo, ayoko mangyari yun. Amen. Pangalawa, so know your enemy. Kilala na po ba natin? Kilala na natin. Alam na natin yung ginawa niya sa buhay natin. Sino pong galit na sa kaaway ngayon? Ganun pala. Matagal mo na kami niloko. Matagal mo na kami pinahirapan ngayon. Sige. Punta mo tayo sa pangalawa. Know your God. Amen. Sino po nakakilala sa Diyos? Mahina. Sino po ang merong Diyos? Amen. 1 John 3:8, the Son of God came to destroy the works of the devil. New Living Translation. Ang anak ng Diyos, si Jesus, ay naparito para wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway. Acts 10 verse 28, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, healing all who were under the power of the devil. Bakit may salitang healing? Kasi, usually po, pag merong cardia, naglalagay din po yung espiritu na to ng sakit. Tingnan po. Parang meron ako ng kaligtaan. Okay. Ay, yung kay King Saul pala, tormented mentally by evil spirit, 1 Samuel 16, verse 14. Okay. Next po, balik po tayo sa Know Your God. So si Jesus po, nung siya ay narito sa lupa, makita po natin talaga very powerful yung kanyang ministry. Ephesians 1 verse 21 to 22, far above all rule and authority. Pag sinabi po, di ba kanina, si Satan, meron siyang rulers of darkness of this world, meron siyang spiritual authority. Naintindihan po natin yan. Pero si Jesus po, ay ang position niya is far above. Pagkasabi niya po above. Pag sinabing far above, ano po ang ipipicture niyo doon? Mataas. Kung tayo ay nasa ground, 3rd floor, si Jesus, hindi lang rooftop eh. Kasi sabi, far above, napakalayo. Ano? Ibig sabihin, ang taas-taas niya, ang laki-laki niyang Diyos. Far above all rule and authority, power and dominion. Diba? Kanina pag-usapan po natin yung power and dominion. And every name that is invoked. And God placed all things under His feet. Under na kapit na.
God placed all things, pagkasabi po all things, under His feet. So dito, makikita po natin na lahat ng bagay nasa ilalim ng kanyang paa. Ang sabi po ng Isaiah 66, the earth is my throne and the heaven is my throne and the earth is my footstool. Tungtungan lang ng paa ng Diyos ang mundo. So all things, God placed all things under Jesus' feet and appointed Him to be the head over everything for the church. Pag sinabing everything, ano po yun? Lahat ng bagay, lahat ng kapangyarihan, lahat ng hari, lahat ng presidente, lahat ng kapangyarihan meron dito sa lupa, sa langit, sa ere, sa first heaven. Siya po yung pinaka-head. So, ibig sabihin, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nasa Kanya yung lahat ng authority. Amen po? Ito po natin itong Colossians 1 verse 16. For in Him, kay Jesus, okay, all things were created. Lahat ng bagay na nakikita natin dito, in heaven and on earth. Sino na po nakapunta ng heaven? Sa heaven po kasi, hindi natin talaga sukat akalain yung grandeur of heaven. Yung napakalaki, yung ilang anghel meron, ilang milyong anghel meron doon. Iba't ibang uri po ng angels. Talagang lahat yun under po ng authority ni Jesus. Ang lahat ng ito ay create para sa Kanya. Lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa. Visible and invisible. Ano ba yung mga invisible? Spirits. Tama po? Yung visible, yung katabi mo, makikita. Tao, bagay, hayop. Yun po yun. Okay. Visible and invisible, whether thrones or powers, para sa Kanya yun. For Him and by Him. Thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Kaya lahat ng bagay na to ay nalikha para sa Kanya at sa pamamagitan niya, lahat ng bagay na to ay nangyari. Natinda natin yon. So anong wala kay Jesus? Pakitanong po yung dalawang katabi ninyo, anong wala kay Jesus? Meron po bang wala sa Kanya? Wala. Lahat nasa Kanya. Pag lahat nasa Kanya, lahat ng kapangyarihan, lahat ng imposible sa tao ay posible sa Diyos. Lahat ng hindi natin maunawaan, ang wisdom sa Panginoon. Ito yung Diyos natin eh. Ang Diyos ng sanlibutan na ito ay napakalayo kumpara sa Diyos na gumawa ng sanlibutan. Amen po? Nakita natin yung difference ng power nila. Na yung mga tao takot sa demonyo para kasi may kapangyarihan yan eh, na manakit, na manggulo, na mangwasak, na magnakaw. The thief comes to steal, to kill, and destroy. Pero yung kapangyarihan na kaaway na to ay no match sa kapangyarihan na meron yung Diyos natin. Pakisabi, your God is so big, so strong, and so mighty. Awit po yan eh. There's nothing my God cannot do. Walang bagay na hindi po kaya niyang gawin. At lahat ng kapangyarihan na to, punta po tayo sa pangatlo, ay ibinigay niya sa iyo. Pakituro pa yung katabi mo. Lahat ng meron kay Jesus ay ibinigay niya sa iyo. Lahat ng meron kay Jesus. Pakideklara naman po. Sige po, hanap kayo ng partner. Lahat ng meron kapangyarihan ng ating Diyos ay nasa iyo. Yan po ay kung naniniwala ka. Basta the moment na tayo po ay na-born again, tinanggap natin si Jesus, nakabilang po tayo sa pamilya ng Diyos, meron po tayong kapangyarihan. Amen. Know your power. Ito pong pangatlo, kailangan malaman natin ano pang kapangyarihan meron ako. Jesus gave us the power. We must walk in this delegated authority. Dapat po, nilalakaran natin itong kapangyarihan na ito. Huwag po natin itong ibigay. Huwag po natin itong baliwanain. Amen? Huwag po natin itong ilagay sa kahon. Huwag po natin itong isang tabi. Huwag po natin itong itago. Kailangan yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon ay
nagmamanifest po sa atin. Amen. Amen? Matthew 10 verse 1, to the 12 disciples were given power to drive out unclean spirits. Ang nakakatawa po rito, una talaga na ministry na binigay ng Diyos, una-una to preach the gospel. PhD. Hindi man tayo maging PhD dito sa lupa, pero ang ministry po natin ay PhD. Ano po yung pastora PhD? Yung P is to preach the gospel to the poor. Amen? Heal the sick. Sino po rito yung nagpipreach? Amen. Hindi ka man mag-preach, at least meron kang nasharean Saan? na tao, meron kang nadala sa ating Panginoon. Kailan po kayo muling merong sharean tungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay po ninyo? Kailan po? Anong year? Gusto ko, hindi ko na maalala. Okay. Ang H, di ba PH? Ang H po ay to heal The sick. all sickness, okay, and disease. And yung D, PhD, ano po yung D? Deliverance, or to drive out demons. To cast out demons. Yun po yun, PhD. Kaya kailangan po, kung tayo mananampalataya ng ating Panginoon, dapat ginagawa po natin ito. Kasi kanino po niya ito pinagkatiwala? Pakitingnan niyo nga po uli yung inyong katabi, mata sa mata. Kanino pinagkatiwala yung PhD ministry? Pakituro po, 5 daliri. Kasi pag isa lang, babalik. Tama, isa lang din, para bumalik na ako yun. Sa katabi niyo po yun. Amen. God will use us. Let us respond to this ministry of setting the captives free. Gusto mo ba natin na may mga taong nakakalaya sa gapi ng kaaway? Amen. Paano mo tayo pinalaya ng Diyos? Pakitanong ngayon ka sa katabi mo, palaya ka na nga ba talaga? Parang wala kayong katabi. Kunaya ko na. Hello! Okay. So, punta po tayo dito sa 1 John 4:4. Kanina po, the God of this world, 2 Corinthians 4:4. Ito man, 1 John 4:4. Ito yung verse natin. Ito yung paborito ni Nanay Antan. Greater is He that is in me than he that is in the world. Is in the world. Tayo po ay makapangyarihan kasi mas greater yung nasa atin. Sino po yun? Jesus. Kaysa sa the God of this world, si Satan. Sige nga po, basahin nga po ulit natin ito. 1 John 4:4, kailangan ma-memorize natin ito. 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. Minsan pa po, greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He. Sige po, i-clear natin to. Kailangan marinig to ng kaaway. Greater is He that is in me than he that is in the world. 1 John 4:4. Ayan, madali na po. Memorize na sila ka-memorize na. Amen. So, dito po sa labanan na to, yung power natin, binigyan naman tayo ng weapons ng Panginoon. Ang weapons po natin, ang unang-una ay to defend us. Ano po yun? Yung powers na yung weapons na yun. Belt of truth, Breastplate. breastplate of righteousness, our sandals of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation. Yun po yung weapons to defend us. Pero yung weapons to defeat the enemy, yun po yung sword of the Spirit. Which is the armor of God. Amen? Which is the Alam, sino po ang merong sword of the Spirit? Amen. Magtataas lang na kamay, hindi pa magtaas. Sino ang meron ng sword of the Spirit? Parang hindi kasi sigurado eh. Ulitin ko po, sino may sword of the Spirit? Word of God. Ayaw pa rin magtaas ng kamay. Hindi talaga sila sigurado. Sword of the Spirit, which is the Word of God. So yun po yung weapon to defeat the enemy. At marami pong weapons yan. Kung nandito ka ng Wednesday, natakal po natin yan. So, isang illustration po bago tayo magtapos. During World War II, buhay na po si Nanay Dita. Wala po si Nanay Dita ngayon? Ha? Okay. So, nung World War II po, alam po natin na may gera. Siyempre, World War.
II. Okay. Sa US po, merong general, ang pangalan po niya ay General George S. Patton. Siya po yung America's greatest combat general. Noong time, nung World War II, siya po yung pinaka-greatest combat general. Ngayon, ang kalaban po niya sa gera na to ay yung German general na si Erwin Rommel. Sino nakakilala kay Erwin Rommel? General Rommel. Yung kapatid ko po, yung pangatlo sa amin, pinangalanan ng tatay ko na Rommel dahil dito niya kinuha yung Rommel na to, the Desert Fox. Desert Fox po kasi doon sa labanan, doon sa disyerto, sa Africa, sa lahat ng bansa, marami po kasi siyang bansa. Napakahusay, the most respected military leader po ng Germany. Actually po, siya yung trusted talaga ni Hitler. At dumating sa time na si Hitler ay nagselos na, nainggit na dito kasi parang mas siya yung national hero, mas siya yung tinitingala. Para po yung si Saul at si David. Na nagselos na si Saul, Hari Saul kay David. So, siya po yung the Desert Fox. Kasi napakatalino po talaga itong general na to. At doon po sa labanan, sa kanilang enkwentro ng dalawang general. Okay. Dali lang po Sumigaw po itong si General Patton, yung US General, at ang sabi po niya, I read your book, Rommel. Sabi niya ganun. Nabasa ko ang libro mo. Nabasa ko ang libro mo. Inulit-ulit po niya ito at sumigaw po siya ng malakas. Anong ibig sabihin ni General Patton? Kasi po si General Rommel ay meron po siyang libro na isinulat at ang libro na ito ay Infantry Attacks. Dito po ay isinulat niya at dinitalye niya yung military strategy niya kung bakit po siya nananalo at yung troop niya talagang pagdating sa labanan, nasa front line talaga siya. Kasi marami siyang na-create na strategy para manalo laban sa kaaway. Eh ang problema, itong libro na ito ay nabasa ni General Patton. Kaya doon sa labanan niya, talagang isinigaw niya, nabasa ko ang librong sinulat mo. Ano po ang ibig sabihin ng mga salitang yon? Knowing what to expect, alam na niya kung yung strategy, yung plano. Okay, knowing what to expect, he planned his moves accordingly. Ang napakaganda po kasi, basa natin yung isip ng kalaban natin. Tama ba? Alam natin yung strategy niya. Alam natin yung kilos at galaw niya. Alam natin kung paano siya mag-execute ng kanyang mga, kumbaga, tingnan niyo po ito, pagdating sa boxing, ano po bang ginagawa ng trainer? Inaalam niya kung papaano yung kalaban. Halimbawa po si Manny Pacquiao. Sino po yung magiging kalaban niya ngayon? Rios? Tama ba? Di ba alam eh? Okay. Yung kalaban po niya, pag-aaralan ngayon, nung trainer niya, at ganito yung gawin, at tuturuan niya si Manny yung counter-attack. O kaya, papaano, ano yung weak point ng kaaway niya para manalo itong si Manny Pacquiao. Naintindihan niyo po yun? Eh dito, napag-aralan ni Patton yung mga strategy ni General Rommel. Kaya sinigaw niya, confident po siya na alam ko na yan. Kumbaga yan, kumita na yung mga strategy mo, nabasa ko na yan, alam ko na yan, kaya meron na kaming pang counter-attack sa'yo. In reality, ang kaaway, si Satan, wala po siyang libro na sinulat. Tignan po natin yan. Pero tayong mga Kristyano, meron po tayong Bible. Pakitaas nga pa yung Bible niyo. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cellphone. yung Bible kasi nasa loob na ng cellphone eh. Ilang translation meron yan. Pero po, ang napakaganda, dapat po alam natin yung Word of God. Amen. Kasi ang Biblia, na isulat po rito, ano ba, sino ba ang kaaway natin, ano ba kanyang mga strategy, at naisulat dito na talunan na siya. Amen. Amen. Kaya kung alam natin na ang lahat ng kapangyarihan binigay na sa atin, alam natin paano na siya kumilos sa buhay natin.
Meron pa bang dahilan para tayo po ay matalo sa laban na ito? Wala. Meron pa bang dahilan para magbigay tayo ng puwang sa Kanya at panghimasukan ang ating mga buhay? Hello. Eh wala naman siyang sinulat na libro, eh tayo ang may hawak ng libro. Amen. Amen? At kaya po natin sabihin sa kaaway ngayon na, "Hey, Satan, I know your strategies." Hindi na yan uubra. Alam niyo po si Satan, paano po ba siya umatake sa atin? Hindi naman po siya lalapit sa atin at sabihin niya, "My name is Satan. I came to destroy you." Pagka lumapit po siyang ganyan, anong gagawin natin? In Jesus' name, I rebuke you. Hindi pa atras. In Jesus' name, I rebuke you. Tawag ka, abante, I resist you. Sabi ka na ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Hindi natin yan, yung sinabing resist. Talagang hindi ka papayag na, sige, palakasan talaga. Using the power of God. Naintindihan mo natin yun? Amen. Hello. At ang strategy niyan ay hindi naman siya talaga magpapakita ng pangit na mukha. Magpapadala siya ng magandang babae sa iyong harapan. Ganyan po ang kanyang strategy. Kaya pagka, oops, may asawa na ako. Pero Lord, ang ganda nito. Hello. Magpapadala siya sa iyo ng pera. Eh, meron ka nakitang wallet. Oh Lord, may wallet. Tinignan, ang daming laman. Lord, tama-tama, wala akong pera. Ganun yung mga strategy niya. Meron kang kaaway. Magbubulong yan. Hindi naman sabihin niya na, suntukin mo yung kaaway mo, suntukin mo, hindi. Magbubulong niya sa'yo na, tinan mo, naalala mo ba yung ginawa niya sa'yo? Diba? Inapik ka niya? Diba? Sinaktan ka niya? Ganun lang naman yun eh. Very mild ang kanyang atake. Ikaw naman, oo nga. At ikaw magagalit ka na. Doon sa tao na yun, ilalabas mo na galit mo. Hindi naman niya sasabihin talaga na, oops, pag sabihin, suntukin mo, oy, ba't yan? Ayoko manuntok. Aware na tayo. Naintindihan mo natin yun? Pero yung maglalagay siya sa isip natin na, diba wala kang pera? Kunin mo yan, wala naman nakakakita. Diba wala yung asawa mo? At ang ganda niya, diba? At bear na ngayon, malamig ang panahon. Hello? Pasok ka ng computer. Oh, merong nag-flash. Ano kaya tong site na to? Biglang takip. Bukas asan na. Walang nakakakita. So, dapat alam na natin yung tactics ng kaaway. At kailangan marunong po tayong lumaban. In Jesus' name, I rebuke you, Satan. Huwag kang pumasok sa kaisipan ko kung tayo ay tormented by the evil spirit. Para bang ang gulo-gulo ng isip natin, Lord, I rebuke, ayoko Panginoon itong isip na to. At nire-review ko ang kaaway. Take off your hands from me, Satan. Kung meron tayo naramdaman na sakit, ay, ang sakit. Parang, Mommy, ang sakit, Daddy. Talaga namang, buy mo ako. Yung pala gusto. Kailangan matuto na tayo mag-review in Jesus' name. Itong sakit na ito, kinakansil ako, binubunot ko ito. Angels of the Lord, bunutin ito sakit at karamdaman na ito. Kalungkutan. Ano pa? Jealousy. Di ka ba nagsiselos? Tingnan mo nga yung asawa mo. Oh. Walang oras para sa'yo. Hello? Know your power! Hello! Hindi yung power na nandito. Ayaw natin yun, yung power from God na binigay sa atin. Amen? So dapat, hello, panalo tayo sa laban eh. Kailangan dapat alam po natin to. Ang salita ng Diyos ay binigay, sinulat po para tayo ay managumpay sa laban nito. Amen po? Praise God. Conclusion, Christianity is for strong men and women. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ay malakas. Ikaw ay malakas. Okay. Tayo mga Kristiyano, dapat po tayo ay malakas na babae at lalaki ng Diyos. Who will not flee from the struggle? Meron kang struggle, meron kang problema. Ito ba yung magpapadown sa'yo? Ito ba yung magiging dahilan para hindi ka sumunod sa Panginoon? Ito ba yung dahilan para magtampo ka sa Diyos?
Wala na po tayong panahon para magtampo sa kung kahit kanino, kay pastor, sa asawa ninyo, sa anak ninyo. Pastor, hindi mo na ako magsisimba, hindi mo na ako makapaglingkod sa Lord kasi ganito, ganito, ganyan. Walang dahilan. Because you are a strong men and women of God. Amen. Kaya alam natin, atake ito ng kaaway, hindi ako magpapadaig dito. Ikaw ay sinungaling kaaway. Hello? Huwag natin isipin na, mahal pa kaya ako ng asawa ko? Wala na yung mga ganun tanong. Ako'y mahal ng asawa ko. Love, hilahin mo yung asawa mo. Tingnan mo ako, di ba ang ganda ko? Bakit ganyan? Kailangan lumalaban tayo. Hindi yung magmumukmuk tayo, siguro nga, pangit na nga ako. Siguro nga, dami ko ng wrinkle. O, tinan mo nga, dami ko ng puting buhok. At yun na, nag-pity party ka na sa isang tabi. Talong na anak mo ng kaaway. Hello! Dapat alam natin yung stand natin. Dapat alam natin kung saan tayo nakatayo. Alam natin kung ang demonyo ba bumubulong sa akin o ang Diyos. Salita ba ito ng Diyos o salita ng kaaway? Amen? Sabi ng kaaway, ang hina-hina mo, huwag ka na mag-church. Ang sabi po ni Pastor Robert, yung magiging visitor po natin, sabi niya, pag may sakit, lalo ka nga dapat na pumunta sa church. Doon sa Cuneta Astrodome, ang mga pumunta po doon, maraming may sakit na wheelchair, pumunta sa church. Bakit? Kasi umaasa po sila na kakatagpuin sila ng Diyos at sila ay pagkagalingin ng Diyos. At marami pong miracles na nangyari po talaga, nung kasi second night na kami po umaten, second day, talagang ang dami pong miracles na patotoo po sa harap. Hello. Talaga nakalakad, wheelchair, nakasaklay, naglakad, at tumatalon-talon pa. Purihin po ang Panginoon. Amen. Praise God. So dapat po tayo, alam namin na Lord, hindi, ayokong pumayag sa buhay ko ngayon. Sino po rito masaya kayo sa buhay niyo ngayon? Pero sino po rito yung sabihin niyo na meron ginagawa ang kaaway sa buhay ko at kailangan akong tumayo at labanan ang gawa ng kaaway? Hindi lang sa iyo, sa pamilya po natin, tingnan po natin kung anong ginagawa. Meron po bang paninira na ginagawa? Relasyon, sinira? Yung blessing na nandiyan na, nawala pa. Teka muna, sandali Lord. Mukhang hindi na ako papayag nito Dapat maging aware po tayo. So we are valiant soldiers willing to enter the battlefield. Meron pong battlefield. Wala na po tayo sa playground. Pakisabi sa dalawang katabi, wala ka sa playground, kapatid. Tayo yung mga sundalo na papasok sa battlefield. Believers are given victory over Satan and every demon power. Tayo po ay mananagumpay. Enjoy the victorious life promised by God. We have power to overcome. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Power to overcome. Bago po tayo umawit ng isang awit, salisigin po muna natin ang ating mga sarili at ating mga buhay. For the past 3 months, sige, dito po muna tayo sa 3 months. Ano po ang nangyari sa buhay natin? Mari sabihin natin, Lord, masaya naman ako, pero meron bang pangyayari sa buhay natin na naisahan tayo ng kaaway? Na, Lord, hindi ito yung perfect will mo para sa akin. Estudyante ka man, nanay, tatay, anak, magulang, lolo o lola, merong nakapasok na pangyayari sa buhay natin na sobra kang nagalit, nalungkot, nanghina. Sige po, tingnan po natin, let us search our lives. Hindi po yung buhay ng katabi mo. Yung buhay po mismo natin. Meron bang matinding sakit at karamdaman na, Lord, ano ba ito? Parang hirap ako, struggle. Ang dami ko ng gamot na ininom pero wala namang nangyari pa. Pero mga tao, sitwasyon, sa eskwelahan na nito, sa opisina, na talagang nagdulot sa inyo ng matinding pag-iisip, problema. O meron bang from the past, sige po, atras na po tayo, atras. Nangyari sa iyo nung maliit ka pa, until now, hindi ka maka-overcome. Na, pakiramdam mo, may nakatali sa paa mo, may nakatali sa kamay mo. Lord, hindi ako makakilos, hindi ako makagalaw, wala akong kapangyarihan, wala akong magawa. Parang na-overcome ako ng takot.
This is the time that you ask God, Lord, ang desire ko po ng puso ko ay makalaya. Ayaw ko po ng negatibong damdamin o negatibong kaisipan na ito. Lahat ng kasinungalingan ng kaaway ay nilalagay ko, Panginoon, sa ilalim ng aking mga paa. Tinatapakan ko ito